Good day, Sir Vic. May kwentong aswang lang ako na naranasan at nais kong ibahagi ito dito sa channel mo. Maikli lang naman ito at sana mabasa mo at maisama sa mga compilation story mo. Ako nga pala si Edwin at ito ang aking kwento. Mag-aalas 3 na ng madaling araw noon. Pauwi ako galing sa bahay ng pinsan ko. Napadami kasi ang nainom namin nung gabi. Huli na nang maalala ko na may lakad nga pala ako mga bandang alas 5 ng umaga. Kaya kahit ayaw akong pauwiin ng mga pinsan ko, umuwi pa din ako nung madaling araw na yon. Dahil sa wala pa namang bumabiyahe na jeep, kaya napilitan akong maglakad pa uwi. Alam kong mahaba-haba ang lalakarin ko, pero sanay naman ako sa ganun. Laking bundok kasi ako, kaya sanay na sanay ako sa mga mahabang lakaran. Medyo malayo na din ang nalakad ko nun, sir. Pagdating ko sa isang waiting shed, napagdesisyonan ko na muna na magpahinga dun sandali. Tahimik ang lugar. May ilang tao na din na naglalakad papunta sa bukid. Pero mabibilang mo lang. Nakakapanindig balahibo din yung tunog ng kuliglig at alulong ng aso pag narinig mo sa madaling araw. Umupo ako sa may bangko ng waiting shed. Habang nagpapahinga, napansin ko na may isang matanda na biglang lumitaw dun sa may kabilang kalsada. Nakasuot siya ng lumang duster at may dalang maliit na supot. Ang unang naisip ko dito, baka galing lang din siya sa kamag-anak niya at pauwi na. Tumawid siya at naupo sa kabilang dulo ng waiting shed. Hindi kalayuan sa akin. Hindi siya nagsalita, pero ramdam ko na tinitignan niya ako. Hindi ko siya matitigan ng diretso dahil may kung anong kakaiba sa presensya niya. Ang bigat ng pakiramdam ko, para bang may masama siyang gagawin. Sabihin nyo na overthinker ako pero ganun talaga ang pakiramdam ko, sir. Habang nakikiramdam ako noon, nagsalita yung matanda. "Anong oras na, iho?" Tanong niya. Medyo nagulat ako pero sumagot ako syempre. "Alas 3 na po, Nay." Ngumiti siya pero yung ngiti niya ay hindi normal. Natakot ako sa pagkakangiti niya, Sir Vic, kasi mapula ang ngipin niya. Alam ko naman na uso sa matatanda ang pagnganganga lalo na sa mga probinsya. Pero kasi, Sir Vic, may napansin ako sa kanya na mahaba at matulis ng ngipin. Doon talaga ako lalong kinilabutan. Nagsasalita pa din yung matanda pero hindi na ako umiimik nun, sir. Napansin ko din yung mga kamay niya. Parang ang mga daliri nito may matutulis na kuko. Parang hindi to sa normal na tao. Mas lalo akong kinilabutan nang marinig ko yung sinabi niya na, "Iho, akin na lang ang atay mo." Pagtingin ko ulit sa kanya, Sir Vic, iba na ang anyo niya. Mas lalong naging kulubot ang mukha niya at ang mata niya ay naging kulay pula na nanlilisik. Hindi na ako naghintay pa. Tumayo ako at tumakbo ng mabilis papalayo doon sa waiting shed na yon. Hindi ko na siya nilingon pero nararamdaman kong sinusundan niya ako. Dinig na dinig ko yung yabag niya na mabilis na sumusunod sa akin. Kasabay ng tunog ng nilalang na hindi sa normal na tao. Parang halimaw. Binilisan ko pa ang pagtakbo ko nun, sir. Takot ko lang talaga na maabutan ako ng halimaw na yon. Nang makarating ako sa kanto ng terminal na marami ng tao, doon ako huminto. Tapos nakarinig kami ng parabang umiiyak na aso na nasasaktan o nadismaya. Basta ganun, parang galit. Nagsilingunan pa nga yung mga tao doon sa pinanggalingan ng hiyaw. Sa malayo, nakita namin yung isang malaking nilalang, parang aso o baboy na may mga pulang mata. Nakatingin ito sa amin. Nakakamang lalapitan na siya ng mga kalalakihan doon na may mga dalang tubo. Doon na umalis yung malaking nilalang. Inusisa pa ako ng ibang tao doon. Pero ang nasagot ko na lang ay hindi ko alam. Hindi ko naman talaga alam at hindi ko naman kilala yung matanda na yun. Nang makapagpahinga na ako, dali-dali akong tumakbo pa uwi sa bahay. At pagdating ko, isinara ko talaga ang pinto at lahat ng bintana namin. Gising na sila tatay at lola noon, nagkakape. Napansin ni lola na maputla ako
Kaya ikinuwento ko sa kanila yung karanasan ko. Napailing-iling naman si Lola at sinabing, "Baka naabutan ka ng aswang sa waiting shed na yon, apo. Sabi ng matatanda, may mga ganong nilalang na dumadaan doon kapag oras ng gabi. Swerte at nakatakas ka pa." Hindi ko alam kung tagasan yung matandang aswang na yon. Baka dayo lang. Pero ang sinigurado ko talaga, sir, hindi na ako nagpapaumaga ng uwi.